Terry Rozier, Miami Heat na, at Milwaukee Bucks may bago ng head coach. So Milwaukee Bucks, pinalitan na agad ang kanilang head coach na si Adrian Griffin. 3 months pa nga lang itong head coach ng Bucks, mga kabakets. Tapos maganda naman ang kanilang posisyon ngayon sa standings ng East. Second seed sila na may 30-13 win-loss record. Kaya lang mukhang hindi pa rin satisfy ang Bucks sa kanyang pagko-coach. Kaya nga papalitan nila ito kahit pa maganda ang kanilang standings. Si Doc Rivers nga ang magiging bagong head coach ng Milwaukee Bucks. Okay naman itong head coach na napili nila dahil si Doc Rivers ay may championship experience na. Napa-champion nito ang Boston Celtics noong 2008. At after ng kanyang coaching career sa Boston Celtics, naging coach pa siya ng mga malalakas na teams. Medyo nasira nga lang ang kanyang reputasyon as one of the best head coach dahil sa loob ng 10 taon, 2 beses siya nag-blew ng 3-1 lead sa playoffs. Noong 2015, noong nasa Clippers pa siya, na-blew nila ang 3-1 lead kontra sa Rockets. At sumunod noong 2020 naman kontra sa Nuggets. Pero marami pa ring teams ang nagtitiwala dito kay Doc Rivers. At gaya ng sinabi ko sa inyo, may championship experience na kasi ito. At ayun nga ang mga hinahanap ng isang team sa isang head coach. So I think okay naman ang desisyon ng Bucks na kunin itong si Doc Rivers. Sumunod na balita natin, Terry Rozier papunta na sa South Beach. Ititrade na ng Miami Heat ang kanilang veteran point guard na si Kyle Lowry kapalit nitong si Terry Rozier. So mapupunta sa Charlotte si Kyle Lowry at ang 2027 first round pick ng Miami Heat. Magandang move ito para sa Heat dahil magaling itong si Rozier at mas bata pa kay Kyle Lowry. 29 years old pa lang itong si Rozier at nag-a-average nga ito ngayong season ng 23.2 points per game, 3.9 rebounds at may 6.6 assists. Kumpara kay Kyle Lowry na 37 years old na at nag-a-average na lang ng 8.2 points per game, 3.5 rebounds at may 4 assists per game. Malayo ang kanilang agwat kung titignan sa kanilang stats. Etong si Rozier, kagaya ni Lowry, magaling din itong dumepensa. Tapos mas better na scorer ito kesa kay Lowry. Tapos okay din naman ang kanyang playmaking. So I think mananatiling contender ang Miami Heat sa playoffs. Okay na okay ang move na ito ng Heat. Dahil habang may value pa si Lowry, tinrade na nila ito. Konting years na lang din kasi ang itatagal nito ni Lowry compared dito kay Terry Rozier. So kailangan na talaga mag-move on ng Miami at kumuha ng bagong point guard. So ayan lang naman ang ating balita ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabakets. Please like, share, and subscribe.